Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 4. Pag-aangkop ng bayan sa kulturang Espanyol. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-aangkop ng bayan sa kulturang Espanyol. Kasanayan. Nasusuri ang mga paraan ng pag-aangkop at pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Layunin. Naipaliliwanag ang impluwensya ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral. Titik A. Tukuyin ang konseptong isinasaad sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Una, teritoryong ipinagkatiwala sa mga konkistador o mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Anong ang tamang sagot? Magaling. Encomienda. Pangalawa, pagmimisyon ng mga praile upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Ano ang tamang sagot? Magaling. Kristyanisasyon. Pangatlo, pondong nanggagaling sa Mexico bilang pampuno sa mga gastusin ng Spain sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Real situado o royal subsidy. Pang-apat, paraan ng pagbabayad ng buwis na ipinalit sa tributo noong 1884. Ano ang tamang sagot? Magaling. Sedula personal. Panglima, mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. Konkistador. Titik B. Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang salita. Isulat ang sagot sa patlang. Pang-anim, ang tawag sa bayang itinatag ng mga Espanyol batay sa patakarang reduksyon ay patlang. Ito ay pueblo.
Pang-7, ang mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera ay tinatawag na patlang. Ito ay bisita. Pang-8, sa pagdating ng mga Espanyol, naabutan nilang karamihan sa mga katutubo ay nakatira malapit sa ilog at patlang ang pagkakaayos ng kanilang komunidad. Ano ang tamang sagot? Ito ay watak-watak. Pang-9, may pagtatangkang maprotektahan ang kapakanan ng mga polista batay sa patlang. Ano ang tamang sagot? Ito ay Laws of the Indies. Pang-10, ang nagsilbing tagasingil ng buwis ng enkomendero ay patlang. Ano ang tamang sagot? Ito ay Cabeza de Barangay. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, Baroque. Ito ay estilo sa paggawa ng gusali. Pangalawa, Noli Me Tangere. Ito ay nobelang sinulat ni Dr. Jose Rizal. Pangatlo is Polarium. Ang tanyag na pinta ni Juan Luna na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Pang-apat, Zarzuela. Dulang may salitaan, awitan, at sayawang may romantikong istorya. Pang-5, Carinyosa. Ito ay isang Pilipinong sayaw na may ugat sa kulturang Espanyol, ngunit naging bahagi ng ating sariling tradisyon. Ikalawang araw. Unang aralin, mga pagbabago sa kulturang Pilipino sa panahon ng Espanyol. Panuto. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, may nagbago ba sa kultura ng ating mga ninuno
mula nang dumating ang mga Espanyol? Pangalawa, sa iyong palagay, ano ang naging impluwensya o pagbabagong dala ng mga Espanyol sa ating kultura noon? Pagprosesong pag-unawa. Titik A. Mga kulturang materyal. Una, kasuotan. Pagsusuot ng sombrero, salawal, pantalon, jacket, at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga babae naman ay natutong magsuot ng terno, palda, kamisang maluluwang ang manggas. Gayon din ang paggamit ng sapatos, panuelo o alampay, at paineta. Pangalawa, pagkain. Pagluto ng mga putaheng gaya ng menudo, puchero, estofada, embutido, asado, relleno, afritada at iba pa. Pagkahilig sa mga pagkain tulad ng leche flan, hamon, longganisa, tocino, chorizo, atsara at sardinas. Pag-inom ng kape, tsokolate at serbesa. Paggamit ng tinidor, kutsara, kutsilyo, pinggan at serbilyeta sa hapagkainan. Pangatlo, arkitektura. Pagbabago ng estilo ng mga gusali at mga tahanan. Gumamit ng mga bato, mga landrilyo, at matitigas na kahoy tulad ng mulawin at nara. Kapansin-pansin din ang estilong Baroque sa mga gusali. Ito ay malimit na makikita sa mga lumang simbahan, kumbento, at maging sa mga paaralang tulad ng Universidad ng Santo Tomas. Makikita naman sa matatandang bahay na yari sa bato ang mga azotea na kalimitang ginagawang pahingahan lalo na kapag mainit ang panahon. Dumako naman tayo sa titik B, mga kulturang di materyal. Una, relihiyon. Paglaganap ng Kristyanismo o Katolisismo sa buong kapuluan na kinikilalang pinakalaganap na relihiyon sa bansa sa kasalukuyan. Pagsisimba, pagrorosaryo at pagsasagawa ng orasyon. Pagdarasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama, at ang Kordero. Pagpapahalaga sa mga sakramento ng pananampalatayang Katoliko tulad ng binyag, kumpisal, komunyon, kasal, at bendisyon sa may sakit at pumanaw. Pagdiriwang sa kapanganakan at
kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista. Pagdiriwang ng Pasko bilang pag-alaala sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Paggunita sa mahal na araw. Pag-alaala sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Pagdarasal para sa kaluluwa ng mga namatay. Pagdalaw sa libingan kung araw ng mga patay. Pag-awit ng pasyon kung mahal na araw. Pangalawa, edukasyon. Pagpapatayo ng mga paaralang pamparokya na pinamahalaan ng mga praile o kura-paroko kung saan ang pagtuturo ng relihiyon ang sentro ng pag-aaral. Pagtatatag ng mga paaralang pansekundaryang itinayo ng mga misyonero upang maihanda ang mga mag-aaral sa pagkuha ng iba't ibang kurso sa kolehiyo. Pagpapatayo ng mga paaralang pangkolehiyo sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Itinuturo sa mga kolehiyo ang teolohiya, doktrinang Kristiyano, wikang Latin at Espanyol, heograpiya, matematika, etika, filosofiya, lohika, retorika, at panulaan. Itinatag ng mga Jesuita noong 1590 ang Kolehiyo de San Ignacio sa Maynila na itinuturing na isa sa mga unang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. Ito ngayon ang kasalukuyang Ateneo de Manila University. Ang Kolehiyo de San Potenciano naman ang kauna-unahang kolehiyo para sa mga babae na itinatag noong 1589. Ang unang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamatasang itinatag sa Maynila noong 1611. Pangatlo, pamahalaan at pamayanan. Pagtatag ng pamahalaang sentralisado na pinamumunuan ng Gobernador General kung saan ang mga barangay ay pinagsama-sama upang gawing pueblo o bayan at ang pagsasama-sama naman ng mga bayan upang maging lalawigan. Pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo. Matatagpuan ang malapit dito ang paaralang bayan, munisipyo, pamilihan, simbahan, at kumbento na tirahan ng mga pari at madre. Ang ganitong ayos ng pamayanan ay tinatawag na Plaza Complex. Sa paligid naman ng poblasyon ay makikita ang mga bahay ng mayayaman at mga opisyal ng pamahalaan. Pang-apat, pangalang Espanyol. Paggamit
ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Paggamit ng mga apelyidong Espanyol tulad ng Garcia, Cruz, Valles, Santos at iba pa. Isang listahan ng mga apelyidong Espanyol ang ipinalabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849 na tinawag na Katalogo Alfabetico de Apelyidos, kung saan dito namili ang mga katutubo ng kanilang apelyido. Panglima, wika at panitikan. Paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa, kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi na ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantekilya, kabayo, at marami pang iba. Pagsulat ng mga tula, kwento, nobela, at iba pang mga akda sa wikang Espanyol. Kilala sa mga nobelang naisulat sa Espanyol ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal sa paglalayong imulat ang mga Pilipino sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Nakilala sina Jose Rizal, Cecilio Apostol, Fernando Maria Guerrero at Jose Palma bilang mahusay na makata sa wikang Espanyol. Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga panitikang panrelihiyon tulad ng mga dasal, nobena at talambuhay ng mga santo at bayani. Pagkahilig ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga awit, korido at pasyon. Awit ang tawag sa mahabang tulang pasalaysay na ang kalimitang paksa ay ang kabayanihan ng pangunahing taunang karaniwang mula sa uring Maharlika. Ito ay may 12 pantig sa bawat taludtod at ito ay inaawit ng andante o marahan. Tanyag na halimbawa nito ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas na tinaguri ang prinsipe ng mga makatang Tagalog. Ang korido naman ay isa ring anyo ng tulang pasalaysay na binubuo naman ng 8 pantig bawat taludtod at inaawit sa paraang allegro o mabilis. Tungkol sa pag-ibig at relihiyon ang kalimitang tema ng mga korido. Popular na halimbawa nito ang ibong Adarna. Samantala, ang Pasyon ay isa namang librong naglalaman ng mga pahayag hinggil sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Inaawit ang buong nilalaman ng libro tuwing mahal na araw. Pagpapakilala sa mga Pilipino ng mga dulang kanlurani tulad ng Sarsuela, Moro-Moro at Senaculo.
Ang sarsuela ay dulang may salitaan, awitan at sayawang may romantikong istorya. Ang moro-moro naman ay dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Sa kabuuan ng dula, ipinakikita ang pagkatalo ng mga Muslim o kaya naman ang kanyang pagpapabinyag bilang Kristiyano. Ang senakulo naman ay dulang may kinalaman sa buhay ni Kristo. Pang-anim, musika, sayaw at sining. Pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng fandango, rigodon de honor, kuracha, habanera, jota at karinyosa. Paggamit ng mga instrumentong pangmusika tulad ng organ, violin, viola, at flute. Ang awiting Sampaguita na nilikha ni Dolores Paterno at ang himig ng Lupang Hinirang ni Julian Felipe ay may impluwensya ng musikang Espanyol. Pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na nakilala sa kanyang obrang Espolarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Nakilala rin si Felix Resurrection Hidalgo sa larangan ng pagpipinta. Nagwagi siya ng medalyang pilak sa iginuhit niyang La Barca de Aqueronte. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain ikatlo. Sino siya? Paano to? Hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot. Sapat lang. Hanay A. Una, sumulat ng Florante at Laura. Hanay B. A. Dolores Paterno. B. Felix Resurrection. C. Francisco Balagtas. D. Jose Rizal. E. Juan Luna. F. Julian Felipe. G. Moro Moro. Age. Narciso Claveria. I. Plaza Complex. J. Senaculo. Ano ang tamang sagot? Magaling. C. Francisco Balagtas. Pangalawa, lumikha ng himig ng lupang hinirang. Ano ang tamang sagot? Magaling. F. Julian Felipe. Pangatlo, sumulat ng awiting Sampaguita. Ano ang tamang sagot? Magaling. A.
Dolores Paterno. Pang-apat, nagpinta ng espolaryo. Ano ang tamang sagot? Mahusay. E. Juan Luna. Panglima, gumuhit ng La Barca de Aqueronte. Ano ang tamang sagot? Mahusay. B. Felix Resurrection Hidalgo. Pang-anim, sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ano ang tamang sagot? Mahusay. D. Jose Rizal o Dr. Jose Rizal. Pang-pito, nag-utos na gumamit ng apelyido ang mga Pilipino. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Age, Narciso Claveria. Pangwalo, dulang pumapatungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Ano ang tamang sagot? Magaling. G. Moro-moro. Pang-siyam, tawag sa ayos ng pamayanan noon. Ano ang tamang sagot? Mahusay. I. Plaza Complex. Pang-sampu, dulang may kinalaman sa buhay ni Kristo. Ano ang tamang sagot? Napakahusay. J. Cenaculo. Gawain pang-apat. Sagutan natin. Panuto. Hanapin sa kahon ang tinutukoy na mahalagang katawagan sa pinag-aralan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa linya para rito. Una, aklat na naglalaman ng pagpapakasakit ni Kristo. Ano ang tamang sagot? Magaling. C. Pasyon. Pangalawa, dalawang tanyag na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ano ang tamang sagot? Ito ay Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pangatlo, dulang may salitaan, awitan, at sayawang
may romantikong istorya? Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Zarzuela. Pang-apat, dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Ano ang tamang sagot? Ito ay G. Moro-Moro. Pang-lima, halimbawa ng korido. Ano ang tamang sagot? Ito ay F. Ibong Adarna. Pang-anim, kauna-unahang kolehiyo sa bansa para sa mga lalaki. Ano ang tamang sagot? Ito ay H. Colegio de San Agustin. Pang-pito, tawag sa bayan na binubuo ng mga barangay. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Pueblo. Pang-walo, tulang pasalaysay na binubuo ng 8 pantig. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Korido. Pang-siyam, tulang pasalaysay na may 12 pantig sa bawat linya. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Awit. Pang-sampu, unang pamantasang itinatag sa Maynila. Ano ang tamang sagot? Ito ay J. Universidad ng Santo Tomas. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Gagabayin ka rin ng iyong guro para sa gawain ito.
Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagninilay sa pagkatuto. Gawain pang-7. Palawakin pa natin. Panuto. Sa iyong kwaderno, gumawa ng learning journal. Sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba. Bilang paglalahat sa aralin ito. Pagsusulit. Titik A. Panuto. Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Unang aklat na nailimbag sa Pilipinas. A. Doktrina Kristiyana. B. Musikang buho. C. Awit. D. Noli Me Tangere. Ano ang tamang sagot? Magaling! A. Doktrina Kristiyana. Pangalawa, ang patlang naman ay isang anyo ng tulang pasalaysay na binubuo ng 8 pantig bawat taludtod. A. Awit. B. Sarsuela. C. Korido. D. Nobela. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Korido. Pangatlo, listahan ng mga apelidong Espanyol ang ipinalabas ni Gobernador General Narciso Claveria noong 1849. A. Plaza Complex. B. Catalogo Alfabetico de Apellidos. C. Baroque. D. La Barca de Aqueronte. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Catalogo Alfabetico de Apellidos. Pang-apat, ang patlang ay dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano. A. Moro-moro. B. Cenaculo. C. Zarzuela. D. Cariñosa. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Moro-moro. Panglima,
ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611? A. Colegio de San Ignacio. B. Universidad ng Santo Tomas. C. Colegio de Santa Potenciano. D. Ateneo de Manila University. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! B. Universidad ng Santo Tomas. Titik B. Isulat sa patlang kung ang pahayag ay tama o mali. Pang-anim. Ang sayaw na Karinyosa, Pandango at Lahota ay madaling natutuhan ng mga Pilipino. Tama o mali? Tama. Pang-pito. Karaniwang ang mga panitikang naisulat sa panahong ito ay pawang may kaugnayan sa relihiyon. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-walo. Ang senakulo, moro-moro at sarsuela ay mga halimbawa ng dulang panrelihiyon. Tama o mali? Ito ay mali. Pang-siyam. Kakaunti lamang ang naging impluwensya ng mga Espanyol sa ating kultura. Tama o mali? Ito ay mali. At pang-sampu, nakilala si Jose Rizal sa galing nito sa pakikipaglaban. Tama o mali? Mali. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga paraan ng pag-aangkop at pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Partikular na ang impluwensya ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.